Ayos na yan. Sino po kumanta ng Men and Women last Sunday? Ayan, okay. Men and Women ka? Ayan po, kamusta po? Nag-enjoy po ba kayo? May mga natutunan po ba? Meron ba pag-uwi, nag-away na? Siguro. Actually, maganda yung feedback ko. Sila Pastor Gary po ay gusto po nila mag-ganon din sa kanilang church. Ayan. So, hopefully, hindi lang yun ang ulat huli. Mga susunod pa. No? So, yun po. Yun. Okay. Ano yan? Pagkain ba yan? Huli-huli agad. Alam mo kahit hindi ba din nakikita ko yan. Kayo po, pag nandito kayo sa unan, kita-kita ko po yung mga ginagawa niyo po. Kahit po mula sa dulo. Ayan, yung mga nagdadaldalan, mga nagsiselfone, mga nagchichismisan. Ayan po. Yan, bigyan po natin ng ito po yung oras na para makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna ang kausapin. Ayan, okay? Pakitapin yung katabi, sabihin, at huwag na rin matutulog. Okay, sige po. So, mag-cellphone po kayo kung kayo'y magbabasa lang po ng Bible po. Huwag nang scroll ng scroll. Okay. Overheating na yun natin. Pakikuha yung yung electric fan. Kaya electric fan po din sa bato. Medyo mainit na naman, Hindi natin malaman yung ating Okay, sige po. Nais ko po samahan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, sa umaga ito. Salamat sa pagsama mo. Salamat sa iyong presensya, Lord, nakasama po namin. We acknowledge your presence in this place, Lord God. For you said in your word, Lord, 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan. Nandun ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Kaya we welcome your Holy Spirit, Lord God. Ikaw pumilos, ikaw mangusap, itago mo lang ang likod sa iyong likuran, at ikaw ang maparangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Okay. Nasaan na yung aking outline? Basahin ko muna po yung binasa kanina ni Ate Lynn. Ang 1 King, chapter 19, verse 7. Okay, nang ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Okay, bigyan ko po kayo ng background. Sige, basahin mo yung ating title. Yan, hindi tongue twister, no? Cold, ano ibig sabihin ng cold? Malamig. Okay. Yung isa namang cold, tinawag. Okay, same lang siya, no? Same, tunog, pero magkaiba. Cold but cold. So ito po, 1 King 19 verse 7. Ito po ay kay Elias, no? I don't know kung kilala niyo po si Elias. Siya po yung ginamit ng Panginoon na nagsabi na hindi uulan. So meron pong king, saka si Jezebel. Tama ba si Jezebel? Hindi po yung asawa ni Kuya Ronnie. Okay. Actually, siya yung ginamit ng Diyos para patunayan na siya ay Diyos. Yung hindi man nagpayabangan. Parang nagpatunayan na kung sino ang totoong Diyos, kung sino yung magpapadala ng apoy sa langit. Na-remember niyo po yun, yung kwento na yun? Di ba? Yung mga propeta ni Baal, yung kanilang Diyos-Diyosan, di ba, na maghapon sila. Kasi actually parang naasar pa nga nung si Elias Lakasan niyo yung boses niyo, baka hindi kayo naninilig. Okay, baka natutulog yung Diyos niyo. Kasi sinugatan na nila yung sarili nila. Pero syempre, alam naman na hindi totoong Diyos si Baal, Diyos-Diyosan lang po. Tapos yung time na naman ni Elias, si Yahweh na ang tatawagin niya, partida pa. Alam mo yung parang partida pa, imagine mo, binuhusan pa ng tubig yung paglalagyan ng apoy. Alam mo yung parang talagang pinapatunayan na that's so impossible. Amen? Naniwala ba kayo na ang Diyos ng imposible? Amen? Tayo po, normally, ang pagpapaapoy
apoy ka, pagbasa, hindi apoy yan kahit anong gawin mo. Pero yun, ilang beses pa hinubusan. Pero nung pagtawag, pag-pray ni Elias, pupok. So that's, kung kayo po si Elias, di ba, kayo po yung ginamit ng Lord, talagang ano yung kamangha-mangha na gamitin ka ng Panginoon para patunayan kung sino ang totoong Diyos. Amen? Willing ba kayo nun? May time, gamitin ka ng Diyos para patunayan niya na siya ang totoong Diyos. Amen? Pero, ito nga sabi ko sa inyo, walang exempted. Everyone. Si Elias ginagamit ng Lord, pero dumating ang pagkakataon na siya po ay nanghina. Introduction na tayo. Okay. Ayan. Basahin po natin. Exhausted. Hindi tayo magpapa-spelling dito. Ano ba exhausted? Ano ba exhausted? Pagod na pagod? Yan. Mga 3 beses na pagod. Exhausted na talagang hindi lang pagod. Pagod na pagod na pagod na pagod. Yan. Di ba nakakaranas yan? Natatawa yung iba eh. Amen? Nakakaranas mo tayo yan. Next. Intimidate. Mali po sabihin. Intimidate. Sabihin na intimidate ka, parang, alam mo kung na-intimidate ka, parang nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. No? Next. Depressed. Ayan. Naniwala ko lalo sa panahon ngayon, napakarami nakakaranas ng depression. Amen? Kahit Kristiyano, nakakaranas yan. Sa Elias nga po eh. Ito, next. Merong anxiety. Ano po yung anxiety? Ha? Pag-worry ng isa. Overthinker. Di ba? Parang halimbawa, nagkaroon ka lang ng sugat. Naisip mo na, mapuputulan na agad ang paa mo. Mga ganon. Ganon ng, overthinker. Kaya minsan, eto po, ewan ko sa inyo ha, kayo po ba ay laging nagkukonsulta sa Google? Ha? Ibig sa doktor sa nagkukonsulta. Sa Google, masakit ang ulo. Ang dami niya, sasabihin niya dahilan yan. Mamaya, ulo na, may cancer na. Diba? Sino kumamin kayo, sino nagkonsulta kay Dr. Google? O ChatGPT pa. Diba? Overthinker. Yan po, anxiety. Lahat po ba nakakaranas ito? Amen. Next. Okay, ayaw na magpatuloy sa buhay. Sadly, marami po. Marami po tayo nakita talaga. Na nakita, kakilala, na yun. Hindi na, ayaw na mabuhay. Okay. Next. So, isang araw, malakas tayo. Amen. Ito, malakas. Pero, susunod, isang araw, ayaw na natin. Nakakalalas na kayo na ganon? Hello? Isang araw, okay tayo. Pero isang sakit, gusto namin sumuko. Ganon eh. Kaya nga yung tao nagtayo ng buhay sa buhangin, madaling bumaksak. Everything that changed. Okay, next. Ito po yung si Elias ha. From sa nagpababa ng apoy at sinamahan ng Diyos, gusto niya na mamatay. Ito po yung sa verse nito, sinabi niya. Okay. Ito po sa verse 4, sabi niya dito, yung pinakahuli sabi niya, Yahweh, kunin niyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pang mamatay na ako. Ito po sinabi ni Elias, sabi niya sa Panginoon. Kasi yung time na yun, hinahunting. Hinahunting niya siya ni Jezebel. Kasi nga, gusto gumanti ni Jezebel dahil maraming namatay na kanyang mga propeta. Yung time na sila, na testing kung sino ang tunay na Diyos. Okay, feeling ni Elias, siya na lang ang natira. Okay, feeling niya mag-isa siya. Okay, next. Kaya anyone, especially lingkod ng Diyos, it happens. Kahit matagal na sa Panginoon, kahit pastor pa yan, kahit leader,
anyone. Diba? It happens. Okay, next. So, ito po ang gagawin. Una daw, pahinga, rest. Yung ibang mga tao, ang pagpapahinga, kasi yung ginawa niya dito, nag-isolate po siya. No? Yung humiwalay, no? Dito sa mundong ito, pahinga, gusto nila mag-out, unwind. Tama ba yan? Diba? Ha? Staycation, okay, diba? Ano pag walang stay na lang. Natatawa yung iba dito, no? Pero ito yung pahinga kasi actually kahit yung magpunta ka kayo sa iba-ibang lugar, yung tunay na pahinga kasi ng isip, hindi yan nakukuha sa mga mahirap ng lugar lang. Oo, yes, pwede rin, pero hindi sa lahat ng panahon. Kasi pag meron ka talagang kagulumihanan sa puso at sa buhay mo, kahit saang lugar ka, dala-dala mo pa rin mo. Amen? Okay. Pangalawa, ito gusto nila. Kumain. Okay. Ito yung tinatawag nilang, comfort. Di ba? Sino dito pag aasanay kumakain? Or yung pag nababad trip kumakain. Wala, talaga lang Wala naman. Comfort, di ba? Ito kasi gusto natin kumain na lalo pag nababad trip tayo. Kumain. At pangatlo, yan, magpahinga, kumain, at ano po yun, bumalik sa ibig sabihin, hindi na magpapahinga, hindi na kakain, pipigil na. Kailangan mo bumalik. Sabi mo sa katabi mo, balik. Sabi mo sa kabila, bumalik ka. Yung nasa likod, pakisabihan mo. Sige, pag hindi nakikinig, sabi mo, bumalik ka. Amen? Balik. Balik. Okay? Next, siya. Okay. So, ano ba ang purpose mo? Bakit ka nabubuhay? Tanong. Tanongin mo sa sarili yan. Ano ang purpose mo? Bakit ka nabubuhay? Para ba sa Diyos? Siyempre, unang-una sa Panginoon. Tapos sa pamilya. Diba? Naniniwala ko lahat po tayo ay nagmamahal sa ating pamilya. Hindi man perfecto ang ating pamilya, pero we love our family. Amen? Okay. Dahilan, bakit ka naglilingkod? Anong dahilan? Kasi nandito ba ang iyong loved ones? Bakit ka nandito? Mahal mo ang Diyos. Next. Dahilan kung bakit ka nandito sa mundo ito. Purpose-driven life, no? Bakit ka ba nandito? Amen? Hello? Hindi yung bigla ka sumingaw ka lang yan. May plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kung nasaan ka man ngayon, kapatid, may plano ang Diyos. Okay, next. So, ano yung why mo sa what mo? Ano yung bakit sa ano mo? Ito yung what kasi, ito yung ano meron, anong gusto mo, ano ka ba? Bakit? Okay, so unang tanong, pakibasa po? Pakita na yung natabi, bakit mo ba ginagawa? Sabi nitong isa dito, para sa akin ang bukasan ko. Bakit mo ba ginagawa? Bakit ka ba nagtsatsa na mabuta sa church? Paglinggo, sarap matulog, sarap mag-mall, sarap magpalamig. Pero why are you here? Next, bakit ka ba nag-ministry? Bakit ka ba nagpapagamit ng talento sa Panginoon? Amen? Bakit? Next, bakit ka ba nagtatrabaho?
Para pa may pang-guilty ka. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa? Siyempre, pera. Kailangan mo yan eh. Para may pamakain ka sa pamilya mo, para masuportahan mo yung mga anak. Ang iyong pamilya. Kailangan po natin yan, no? Bakit ka ba nabubuhay? Okay? O, diba? Ba't ka ba nabubuhay? Una sa Panginoon, sa pamilya po. Diba? Sige po, next. So, ano nagpabalik kay Elias? Kasi di ba si Elias, gusto niya nga mamatay, tapos ang ginawa niya, nagpunta na siya. Tapos pag-iisip niya, may nagpadala ng foods. Shopee delivery. Ay, food panda. Ano yung mga nagpadala sa kanya? Ano eh? Uwak. Ano sa English na uwak? Pro. Diba? Pro delivery. Imagine mo yun, nagpadala ang Diyos ng ibon para pakainin ka. Huwag ka magparinig ka sa tabi mo, baka naman. Ewan ko po, kayo po, ginawa niyo po ba sa mga kaibigan niyo, sa mga mahal niyo sa buhay? Pag nalulungkot, ano ginagawa niyo? Tara, libre kita. Tara. Ano ba, pagano si Astro Justin, no? Diba? Isang ano yan eh, isang pag-encourage natin sa kaibigan natin, pamilya natin na nalulungkot o kailangan niya ng encouragement. So, ano nagpabalik kay Elias? Pag-gising niya, kumaano siya, natulog siya eh. Then after that, kumain siya. At yung pag-ano niya, sabi ng Diyos, sabi ng anghel sa kanya, bumangon ka at mahaba pa ang iyong lalakbayin. Alam niyo ba kung ilang araw, mamaya sabi natin, malayo pa ang lalakbayin? Sige. Sa verse 8 po yun, mababasa. 40 araw at 40 na gabi hanggang sa pitin niya ang bundok Sinai. Ang tagal din po na, no? Ilang days po yun? Isang buwan at 10 araw. Eh kasi na panahon, no, ang hirap po maglakbay. Hindi katulad ngayon. Aeroplano, tricycle, e-bike. Okay, next. So, yung 40 days na yon, doon muli nag-deal ang Lord sa kanya. Siguro habang naglalakad siya, nananalangin siya, nag-aas siya ng kay Lord, doon siya pinapalakas. Amen? Mga kapatid, ganito po, dumadating talaga ang panahon na tayo po ay nanlalamig, nanghihina, pero hindi natin makukuha ang panibagong lakas kung kayo ay lalayo. Hello? Kay Lord mo pa rin yan makukuha. Walang iba. Amen? Hello? Andiyan pa ho kayo, kapatid? Diba? Dito muling tinuruan siya ng Diyos. Next. 40 days na journey. 40 days na pagtuturo ng Diyos, 40 days na sa presensya ng Diyos. So, ang pagbabalik sa presensya ng Diyos. Kaya kahit ang pakiramdam mo malayo ka, pakiramdam mo mahina ka, parang nawawala na yung passion. Alam niyo po yung passion? Yung sigasig mo, yung uhawan mo sa Diyos. Kasi nakakaranas po tayo lahat yan. Isa nga, naglulumunti na lang. Nandito ka nga, pero ang layo ng puso mo. Ang layo ng isip mo. Amen? Siguro kung babasahin ko ang isip niyo ngayon, ano kaya mababasa ko? Baka yung iba doon nag-iisip, ano kaya ang uulamin ko mamaya? Di pa ako nakaluto mamaya. Ano? Kung ilaalaw ng Lord na bubuksan ko, pababasa ng Panginoon ang isip niyo sa akin, ano kaya mababasa ko? Hotdog. Hello! Bisa di ba, may dala-dala dito, morning, di ba? Dala-dala yan. Hindi naman maiwasan yan eh. Hindi naman mga tatay at nanay ng tahanan. Amen? So, ang gawa natin? Balik sa Diyos.
Lagi sa Diyos. Kasi wala namang pwedeng tumulong sa iyo kundi ang Panginoon. Amen? Sabi nga kaya man hindi tayo iiwan o pababayaan ng Diyos. Ang tao pwede tayo iiwan. Kahit ang mag-asawa, maghihiwalay din yan in the end. Diba? Sa ating vows, till death do us part. Diba? Hello? Okay, next. Hindi lang bumalik sa ministry, kundi bumalik talaga kay Lord. Ito yung yung talagang sa Diyos. Personal, kapatid. Personal sa buhay mo ang pagbalik sa Panginoon. Next. At kapag nakabalik ka na kay Lord, gagamitin ka pa ng matindi. Naniwala ba kayo ron? Kapag kayo ay dumadating yung panghihina, pero pag nakabalik ka, kasi may plano pa lang Diyos sa iyo na mas matindi. Basahin ko po yung dito sa Second Corinthians chapter 12, sabi doon, verse 9. Yes, ito po. Medyo pahuli. 3 beses mong dinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Sabihin mo, mahina. Lubos daw po, ano po? Nahahayag ang kapangyarihan niya, ang kagandahang loob ng Diyos kapag tayo po ay mahina. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? So, hindi masama na magsabi na nanghihina tayo. Because sa tao, na alam natin malaman na nanghihina tayo. Diba? Lalo mga, kahit sa mga kalalakihan, ayaw natin malalaman na kaya kala nga nila mga lalaki, bawal daw umiyak. Sino ang mga lalaki dito na nagasang umiyak? Umiyak kay Lord. Diba? Pag mga Kristyano, hindi nahihiya yan. Pero kalimitan, sa pagiging tao, parang kailangan ang lalaki, hindi naiyak. Okay? So, yung dating depressed, kasi pag after that dun, ang dami pang ginawa ni Elias nakapagligtas pa siya ng 7,000 tao. Okay. Next. So, ito pa to, tanong. Okay, basahin po natin. Gusto ng? Umayaw. Ayaw mo lang? Okay, wala. Ate. Nasobra ka na, hindi pa ako tapos. Ayaw mo lang? Ituloy. Gusto mo lang? Sumuko. Diba? Yung pagkakataon talaga nandiyan tayo. Lalo na sa mga break na parang wala na tayong pupuntahan. Diba? Kaya pwede, ang lalapitan mo lang ang Diyos. Ang Diyos lang talaga. Okay, next. So, ano dapat gawin? Sabihin ko na mga balik. Balik lang. Okay? Lakaran muli ang pinagagawa ng Diyos. Magsimulang magpahinga. Ito po kasi, kalimitan po sa mga nag-burn out, tuloy-tuloy, walang pahinga. Tama? Nag-burn out po. So, kung sila magpahinga, magbigay ng time sa sarili. No? Kumain ka, mahalin ang sarili. Ayan. Health is wealth. Ayan. Okay? Enjoy natin yung ating mga lalo sa mga kabataan, sarap kumain ng mga kabataan Ang mga medyo may edad na, dami ng aalalahanin Kaya pag sinabi, hindi matamis. Ay, hindi maalat. Yan mga tontuwa, mga Malalaman mo na agad kung na, 30, 40, 50 na Doon mo nalalaman pag may tanong, hindi siya matamis. Doon nakahalata. Health is wealth. At muling alalahanin ang assignment ng Lord.
Tinawag po tayo ng Diyos sa isang layunin ang bawat isa sa atin. Saan man dako, saan ka man. No? Huwag mo natin kalimutan. Bumalik lang tayo kay Lord. Kung nararanasan mo na you're sabi nga, nanlalamig, huwag mo hayaan na manatili ka ron. Kasi nakakatakot po yung nawawala sa Panginoon. Amen? Napakaikli ng buhay. Hello? Napakaikli ng buhay. Di natin alam ang bukas. Kaya spend more. Spend mo na yung dapat gawin. No? Hindi lang ikaw na naglilingkod kay Lord. Pati yung paghahayag, pag-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga family, kahit saan ka man. Yung pag-share ng word ng Lord. Diba? Kasi, minsan sa panahon ngayon, parang puro sarili na lang natin, iniisip natin, oh yes, okay ako, nag-church ako, okay ako. Dapat na nakikita din natin yung unang-unang pinagawa ng Diyos sa atin, di ba? Pumayo kayo. Di ba? At ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang good news. At yun ay pagmamahal ni Kristo. Amen? May time ba? Nasasabi ba natin sa ating mga kaibigan? Nakaka-encourage ba tayo sa iba? O wala na tayo pakailam? Ang isip lang natin, trabaho natin, pamilya natin. Hindi ko po sinasabi masama. Pero yung purpose ng life natin, huwag natin kalimutan. Kasi once yun ay kung naging galuhin ng papapala, mas lalo kang pinagpapala ng Diyos. Amen? Hello! Ganun sa Panginoon eh. Kung sa tao, para mas dumami ka, mag-ganon. Pero sa Panginoon, hindi eh. Mas lalo kang pagpapalain pag bukas ka. Diba? Yung karatista saka yung boksingero, ano ka ba ron? Yung karatista kasi bukas ang kamay. Lagi. Para sa Diyos. Pero yung boksingero, laging tikog ang kamay. Hello! Nandiyan pa ba kayo? Yes! Isa rin sa paglilingkuran sa Panginoon ang pagbibigay. Ang Lord po hindi hihingi sa inyo ng higit sa kaya nyo. Hindi mo napansin sa lahat ng mga naging instances sa Bible, nagsisimula ang Diyos kung ano ang meron ka. At yung kaya mo ibigay. At doon siya nagmumultiply. Amen? Yung bata na nagbigay ng isda, ilang isda? 2 isda? Ilang tinapay? Ang unti no, pero napakain niya ang 5,000. Hindi pa nakalista yung mga babae at mga bata. Kalalakihan lang. Kasi nung panahon nun may discrimination ng babae at lalaki. Hello! Hindi pa ho kayo. Ito, I'm telling you, yung paglilingkod natin, pero hindi lang nandito, yung talento natin, buong buo. Eh, sinasabi nyo, di ba, sa alibong ng anak, kahit ikaw'y magpakalayo-layo, pag bumalik ka, yung pagiging anak mo hindi nawala. Amen? Di ba yung meron ng isang senaryo na meron 1,000 na pera? Kahit anong lupon mo, kahit anong tapak mo, kahit ang dumi-dumi niya, yung word niya hindi nawawala. 1,000 pa rin. Ganon din tayo sa Panginoon. Amen? Okay. Ulit, laging alalahanin ang assignment ng Lord. Nasa ba yan? Bagay ng aking Sorry. So, ang ministry po, protection po natin yan. Bakit? Bakit protection yung ministry? Yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi yun na magpapatuloy sa inyo para, alam mo yung umapoy lagi. Nakakatakot po ang mandamig. Hindi sapat ang pahinga pagkain. Kailangan, po? Sabihin mo, gumawa. Kailangan kumilos. Amen? Kailangan kumilos pa, kapatid. Okay? Pero may mga time na may pinag-pray tayo. Sabi nga nung Wednesday, nung aming may mga bata sa buhay natin na hindi mo pala laban pala ng Diyos. Diba? Hindi pala ikaw ang gagawa, kundi ang Diyos. Hayaan mo lang na itiwala sa Panginoon. Amen? May mga pinag-pray
pamilya mo, o yung asawa mo, o sino pa man, mga anak mo, sa Diyos lang yan. Actually, hindi natin kaya protektahan ang pamilya natin. Sa totoo lang. Sa grabe ng kasamaan ngayon. Di ba, nakakatakot na ngayon eh. Kahit sa mga school. Safe place, pero di ba, nagkakaroon ng maguluhan. Pag iisipin mo lang isipin pa, wala ka na talaga pa. Yung mga ibang mga pamilya nga po, ayaw na ho nilang mag-school ng yung normal school. Gusto na nila mag-homeschool kasi natatakot na lang kasi alam mo yun, yung nangyari sa mga eh, lumalabas na po ngayon yung mga bali-balita. Dito lang sa akin, pinakamalapit, yan sa Gimats. May sabi po sa akin, that's really true. Na may mga nasabat na may mga balak na mga shooting incident din. Even yan, yung si Ai eh. Dito sa may Alabang. Din sila, merong tawag dito? Dahil sa naghigpit, nila na nila agad para hindi matuloy. Hindi natin alam kung may mga group ba to, may gang ba to, na bakit ganon. Kasi ganon na po eh, pasama ang tao. Kaya mas lalo po natin kailangan na gumawa sa Panginoon. Amen? Maraming kailangan po si Kristo, lalo sa mga kabataan. Okay, so hindi sapat na pahinga at pagkain, kailangan gumawa rin po tayo. Next? Next na ba yan? Okay. Okay. Remember, kapag nawala tayo sa purpose ng Panginoon, sa buhay natin, doon pwedeng mawala ang lahat. Sabi nga ano ang i-gain mo kung sabi, nakuha mo lahat, everything in this world, iyaman ng mundong ito. Pero kung wala ka kay Kristo, walang kabuluhan ng lahat. Naniwala kayo ron? Amen? Sino po naniniwala doon? Taas ang kamay. Kung wala si Kristo, everything is nothing. Kasi pag una si Kristo, everything idadagdag niyan. Nag-aalala ka sa kainin nyo? Nag-aalala ka sa future nyo? Sino may hawak ng future, tayo ba? Sabi nga, di ba sa Bible, mag-worry ka na mag-worry, wala ka namang magagawa. Hindi naman matadagdagan yung yung araw mo, yung buhay mo sa pag-aalala. Kailangan lang po ay itiwala natin sa Diyos. Amen? Okay. Ang nakakapagod, ito, sino yung laging pagod dito? Tamaan na ha? Pato-pato sa langit. Ang nakakapagod, hindi dahil maraming trabaho. Minsan dahilan na lang natin yun eh, sa totoo lang. Hindi rin environment sa paligid natin, nakakapagod na dito sa aming, toxic. Yan. Ito po yung nakakapagod, kapatid. Basahin po natin sabay-sabay. Gumagawa tayo sa labas ng kalooban ng Diyos without dun sa kalooban ng Panginoon. So, ayun po. Maaaring ikaw ay malamig ngayon, pero still, tinawag ka pa rin ng Diyos sa isang paglilingkod. Even in season of dryness, yung purpose ng Lord, hindi na bago. Yung pagkatawag ng Diyos, hindi yan nababase sa na ginagawa mo ngayon. Ay, ito, nang hina na to, hindi ko na gagawin yung purpose ko sa'yo. Hindi po gano'n ng Diyos. Magbago ka man, nanghina ka man, naglabig ka man, yung purpose ng Lord nandun pa rin. Hello? Naniniwala ba kayo doon? Ganun ang pag-ibig ng Diyos eh. Tayo, madali tayo magbago. Amen? Madali tayo magbago, kapatid, sa totoo lang. Pag medyo, sabi nga kanina, okay ka ngayon, mamaya. Hindi na. Kasi hindi ka sa atin yung bilang tao, pabago-bago isip. Sabi ng Panginoon niya, di ba? Let your yes be yes and no be no. Kasi pag nandun ka sa gitna, hindi sa Diyos yun.
Ano sabi sa kanya sa sa Revelation? Hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ano ba? Ha? Lukewarm. Ano sabi ng Panginoon? Isusuka kita. Ano yung lukewarm? Kasi hindi masarap inumin talaga yun actually. Pag, ewan ko, magkape kayo, lukewarm, gusto nyo ba yun? Hindi ko, gusto mo ba ng lukewarm na kape? Gusto nito, uusok eh. Di ba hindi masarap kasi siya? Kahit papasuka-suka nga. Pero yung lukewarm parang hindi maganda, ganun sa Panginoon. Okay? So, even season of dryness, sa panahon ngayon, pili mo ganito ka, wala tayong pwedeng natago sa Diyos. I know, kilala tayo ng Panginoon, pero yung purpose niya hindi nababago. Kung ano yung tinawag niya sa'yo, yung purpose mo, andun pa rin yun. Hindi nag-expired. Even in spiritual boldness, but God's calling is still valid. Ano po yun? Walang expiration. Diba? Hello! Sabi mo nga sa katabi mo, walang expired. Diba? Ganun ang Panginoon eh. Actually, totoo lang. Diba sabi niya sa kanyang salita, minsan inaalam ng Lord kaya hindi pa siya dumarating kasi inaantay niya pa na lahat tayo maging ready sa pagbabalik niya. Amen? Hello? Hello po. So, wala expiration. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka ba naman expired, no? Amen? Maybe we are called today, pero ikaw ay tinawag ng Diyos. Valid yun, hindi nawawala. So, ano po gagawin natin? Ano sabi nun? Bumalik. Laging balik sa Diyos, sa presensya niya, sa Kanya. Amen? Magpatuloy. Kahit mahirap, kahit hindi mo nararamdaman. Sabi nga ang paglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa nakikita natin, hindi sa nararamdaman. Amen? Hindi sa, ito sa estado. Ang paglilingkod natin sa Lord, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At po yung worship